Hello everybody! Welcome Hello. to our little podcast. Welcome po sa aming Oo. um, little project na podcast. Actually, this is our second recording na kasi yung una naming recording is naputol pala yung audio. So, wala kaming audio doon. So, ulitin na lang namin. And it took a while para makapag-record kami kasi nag-aantay muna kami makatulog mga anak namin bago kami makapag-record. So, welcome po sa Rod and She podcast. Yan. Actually, para sa amin talaga tong podcast na to. Kami lang ang May viewer. manonood ba nito? Baka Kami tayo lang lang yun. magpaulit-ulit. Hindi, tayo lang talaga ang Tayo lang viewer. talagang Original viewer. talaga yung viewer nito. Para panuorin natin yung sarili natin. Mm-mm. Kaya baka nagwa-wonder kayo ba't namin ginawa ito. Sa dinami-dami ng mga nagpa-podcast, madami ng mga opinionated na mga tao sa mundo, madaming mga influencer na madaming sinasabi tungkol sa mga buhay-buhay. Ba't naman ginagawa natin to, no? So, of course, una, nabanggit nga namin kanina na primarily para talaga to sa amin. Para makita namin yung sarili namin sa future. Makita naming tumatanda ang... Tanda kami. And then, at the same time, we wanted to share something sa mga sarili namin In the the future. At the same time, kung may mapupulot kayong principle na matutulungan kayo, lalo na sa family and relationships, it's a good thing at nagpapasalamat kami. And by the way, itong aming podcast is na not merely our opinion yung ilalabas namin dito, pero pag opinion yung sasabihin namin about family and relationship, we will say that. But primarily yung aming sasabihin dito, what we will share to you is controlled by, of course, yung principles from the Bible, from the Word of God. And at the same time, we will say that yung practicality sa buhay natin. Ayan. Ayan. So, gusto lang din namin na mag-share ng insights. Ayan. Hindi naman kami perfect couple. Hindi naman kami perfect family. May mga flaws din kami. Pero yung mga learnings na natutunan namin throughout the years. Actually, ginagawa namin to, kaya lang, gusto namin i-record. I-record. Lagi talaga kami nag-uusap ng mga ganto-ganto. Na-record lang namin. Madami siyang kasing insight. No? Maraming Ako lang mga nakikisaw-saw. Ayan. So, yun. In short, gusto lang na din namin ma-share ito. Kung maging helpful sa inyo, kahit isa o dalawang tao lang na Ay, maging thankful helpful. na po kami. Thank you, Yan Lord. ang goal po namin. So, icebreaker question. May pag-ganon. Pero bago yun, kunin mo ang ating props. Sa akin ba to o sa'yo? Sa akin to. Kasi Ay, favorite cup ko to. Yan, Dahil sa Sito Esto, ayan, magkamamalti muna tayo dahil kami ay matanda na. Ito kasi parang masarap yung tulog ko pag nakakainom ako ng tea na ganito. Tsaka ang bango na kamamalti. Kayo ba guys, nagtiti ba kayo? O kape talaga? Mabango kasi to eh. Sarap. So yun, icebreaker question. What is your... Ito kasi, kaya ito yung namin, icebreaker. Dapat nung Valentine's namin to nilabas. Wala. Patapos na naman yung March. Hindi pa. Ayan. So, what is your favorite romantic movie and why? Napakahirap niyan kasi wala talaga akong favorite romantic movie. Alam mo naman pag nanonood talaga ako ng romance movie, mga romantic movie, ang intention ko lang ay panoorin yung, alam mo yung landscape. Lalo na pag yung movie ang setting sa ibang bansa, Europe, mga ganyang bansa, di ba? Ang ganda. Pero pag ikaw nagsasuggest na panoorin mo ito, ganyang movie, pinapanood ko. Kaya lang somehow, wala akong maalala sa kwento. Kaya nga, ganyan yan. Kaya lang may remind sa ako. Yung pinapanood niya kahit di naman ako yung nanonood. Yun. Ako naman, ang favorite romance or romantic movie ko, isasabi ko na yun sa kanya. Kasi nga, di ba, pangalawang ulit na namin doon. Oo nga. Yung Leap Year.
So, Mm. yun yung title. Pero yun naman, nagustuhan ko siya alam niyo yung mga movie na parang feel good movie mo na parang kapag malungkot ka, gusto mo lang panoorin. Parang hindi Yung tipong naman, walang kontrabida. walang wala namang kontrabida. Hindi ko naman siya gusto dahil malalim yung kwento niya, ganyan. Hindi, parang kagaya din yung sinabi mo. Ang ganda kasi nung setting niya sa Ireland, tas Yeah. ang ganda nung babae, ang gwapo nung lalaki. Parang ano siya, pleasing sa mata ko talaga overall. Pero kahit mo na seryosohin yung story kasi ano lang naman yun. Eme-eme. Eme-eme lang. So, yun. So, ito na ang aming topic for tonight. Our topic is about Marriage. about Okay, marriage. so ba't kailangan ba nating i-discuss to? 'Di ba nabanggit nga kanina na meron tayong mga favorite romantic movie. Siguro sa lalaki meron din ano, ibang lalaki at least, lalo sa mga babae. And somehow it teaches that alam mo 'yun, everybody wants to be loved. Everybody wanted to have a relationship, especially a marriage that would last. A marriage that would be long lasting, no? And yun ang challenge ngayong panahon ngayon kasi madami na tayo nakikita, especially sa social media, sa mga nakikita natin, lalo sa mga artista and even sa mga kakilala natin, ang hindi nagtatagal yung kanilang mga relationship, especially pag sila yung mga mag-asawa. At minsan nga nakakalungkot pag nakita mo yung may kaibigan ka na medyo may edad na, pag nagkukwentuhan kayo, yung kinikwento nila yung kanilang asawa, parang tila ano lang, magka-roommate na lang yung kanilang Puro relationship. reklamo. Puro ganyan. reklamo, puro sinusumbong yung asawa, natamad, ganito, Binabash ganyan. yung sariling Binabash asawa. yung sariling asawa. No? So, I think if you wanted to have a long-lasting marriage, kailangan tingnan natin yung plan ng Lord, ano yung purposes ng Lord ng marriage, bakit niya to ginawa. Tingnan natin yung Bible about this and let's see, no? So ito ay yung topic namin is magiging series siya ng mga message about marriage kasi ito ay based dun sa kasi noong February nagkaroon siya ng preaching about marriage nga. So 5 points 'yon. Nung first recording namin, tinry namin na i-compress siya doon lahat hanggang sa kami, mag-overtime na. So, kaya naisip namin to, pangalawang recording namin, isi-series na lang namin. So, ang topic is about, yung pinaka-topic is how to have a long-lasting marriage. So, We have to define what is marriage, and we have different opinion about marriage. So let's take a look at what the Lord says, what the Bible says about marriage. So of course, let's define marriage, and actually 5 P's ito, no? So una, the definition of marriage. Marriage is a promise. Pangalawa, marriage is a priority. Yan, malalaman natin kung priority ba yan o hindi. And of course, kailangan malaman din natin kung ano yung purpose ng marriage, di ba? So, anong layunin nito? Bakit inimbento ng Lord yung marriage, yung kasal? At pang-apat, kung gusto mong maging successful yung marriage nyo, mag-asawa, ano ba yung modelong kailangan natin sundan? Ano yung pattern, di ba? And at the same time, syempre isipin natin, ano dapat o ano ang kailangang gawin natin para masustain yung marriage natin na maging long-lasting at talagang tumagal till death do us part. So, ibig sabihin dito, what would be the power? So, nakita nyo, so may promise, yung priority, yung purpose, yung pattern, and then the power. So, iisa-isahin po natin yan. And in the meantime, ang i-discuss muna natin yan kasi para hindi masyado mahaba, and we will do this in series, we will discuss the definition of marriage. And now, we will discuss marriage as a promise. Yan. The promise. Ayan. So, define muna natin yung marriage according sa
sa law, sa law, sa internet actually, according to Britannica, yan. Marriage daw is a legally and social sanctioned union based between a man, usog-usog mo. Pero kami ditong ano, ayan, kodigo, between a man and a woman that is regulated daw by laws, by rules, customs, beliefs, and attitudes that prescribe the rights and duties of the partners and accords. Patatawa ako. Akaba kasi, basta in short, Basahin it's nyo na a, lang. oo, ilalagay Ayan. namin dito yung ano, Ayan na, legal, ano daw, union. So, meron siyang mga kaakibat na protection and benefits, ayan, na pinoprotektahan nga daw ng ating batas according to Attorney Jazz. Chinat ko siya. Tinanong ko siya. Kasi, ang lalim, di ko naintindihan. Tag mo siya. Oo, tago na. Ay, Attorney Jazz, if you're watching. Correct na lang. Oo. Ayan, so, ikaw naman, yung according naman sa Bible, ano ba tong, ano? Okay. Marriage, actually from the Bible, may mga text na mababasa tayo, and especially sa Matthew 19:4-5, and sabi ron, have you not read, he who created them from the beginning made them male and female, and said, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. So basically, makikita natin dito, ang nag-imbento talaga ng kasal, hindi tao. Ang nag-institute niyan, nag-establish niyan, ang nag-design niyan, nag-imbento niyan ay ang Panginoong Diyos. So, siya ang may alam ng purpose niyan sa iyong may likha niyan. At it's a good thing that we have marriage, actually, no? So, basically, from there, we can say that marriage is a covenant. It's a commitment. It's a legally binding Contract, ganyan, yes, it's a diba? contract, a public commitment na maraming witness, no, that two people ay mangangako that they will stay together for a very long time until they are separated by death. Okay. Pero Yeah. yung mga ganyan, 'di ba, Mm. may mga promise 'yan na ano Yes. till Till death do us yan, till death for part. future. Nakalimutan ko na yung mga sinabi natin nun. Oo, Pero- nakalimutan ko na. Hindi naman nakalimutan. Parang uli ko lang wala. memorize Ako yung din specific alam na ko lang linya. yung mga for richer, for poorer, mga ganyan. Basta ako, Eh, ina-apply ko na lang. Taray. Pero di ba may, bukod dun sa mga ganun, yung mga ano ngayon, meron na ding mga vows talaga naman nakakaiyak. Yeah, marriage vows. diba? Oo. Yun nga ang ano doon actually, ang medyo challenge doon at medyo may kulang doon sa vow na yun. Pag nakakarinig tayo pag may mga kasal, tapos di ba binibigyan ng chance yung bawat isa na magsabi ng kanilang marriage vow. And typically, maririnig mo yung salitang, I vow to you that I love you, I will love you, parang ganun, and I'll parang ganun, Yung mga ganyan, oo. di ba? Pero cut mo na lang to, di ko Oo, sige. Ayan. So, yun nga sinasabi natin na yung legal term tsaka biblical term is all about ano, 'di ba, yung parang commitment, a promise na ano, ayan, ganyan mga. So, ano daw yung ano natin? Ay, ito pala. Magdi-disclaimer lang kami na when we talk about marriage tsaka couple dito sa ano na to is we're talking about we're not talking about yung mga abusive relationship, toxic relationship kasi syempre baka may magsabi na paano naman kung binubugbog ka na, ganyan, toxic Yeah, yung oo. hindi yun, Yes, ibang usapan na po yun. Pero separate ito yung discussion mga po yan. regular na This is couples. the ideal based on the principle of marriage na haling sa Bible. Ito yung talagang kailangan nating sundan, no? But syempre may mga relationship na complicated at di natin alam yung specific hindi na situation, no? Ano dito sa pinag-uusapan. Yeah, this is a separate discussion siguro. So yun, ano ba yung benefits daw kapag yung couple is under ng isang marriage? Well, of course, madaming benefits yan. Tama, di ba? Napakinggan kita last time na meron kang napakinggan dyan, no? Hindi chismis.
na eavesdrop, ano, Eavesdrop. na minsan may napakinggan ka na nag-pep talk na tatay, may asawa na, ang sinasabi niya nga dun sa, ano nga yun, Eh, ano? hindi, sabi niya, overheard from Ah, mga nagiinuman. Sabi niya, ano nga yun? ah. Ano nga yun Kaya sabi nga niya? daw, kailangan mo Sabi niya, kailangan daw yung pagmamahal mo sa sarili mo, wag mong babawasan. Kasi Mhm. daw, hindi mo alam yung panahon, paano kung isang araw iiwanan ka niya. Kailangan magtira ka para sa sarili mo. Ayan, yun yung sabi Yun niya. po, exactly, 'di ba? Pero kasal sila, 'di ba? And may mga anak at medyo sa tingin ko matagal na silang, alam mo 'yun, kasal at mag-asawa. Pero makikita mo do'n 'no, yung bawat tao talaga ay naghahanap ng security, Mm-mm. 'di ba, sa relationship. 'Pag sinabi ng isang tao 'yan, parang wala siyang assurance Oo. do'n sa magiging partner niya. 'Di niya alam kung ano magiging future, and by that statement, parang sinasabi ng sarili niya, sinasabi niya na kailangan ko ng security, and I think that's true for all of us, no? Mm-mm. At alam natin nga, ito nga yan ang problema natin, yung feeling natin, yung romantic feeling natin sa mga partners natin, hindi siya permanente. Minsan nasa peak, minsan Mm-mm. mababa, minsan wala. So, basically, ang hesitation niya, kung halimbawang ma-fall out of love sa kanya yung asawa niya, anong magiging security niya? Alam mo ba, kung nagsa-search kayo ng about sa mga tradwives, yun yung tradwives kasi, tradwife movement, ganyan. Mhm. Parang basically lang naman pagiging stay-at-home mom. Parang marami kasing mga ngayon na nagsusulong na nung gano'n, na dapat daw yung mga women is homemakers, mothers, ganyan. Tapos ang binabato sa kanila lagi na question is, paano kung iwanan ka daw ng asawa mo? Ganyan. So, paano ka na mabubuhay bilang wala ka namang trabaho? Parang Yes. ganyan. So, parang pumapasok pa rin siya dun sa security na Yeah. possible daw na iwanan ka someday ng asawa mo, ganyan. At may iwan sa'yo, wala kang Exactly, that's income, true. Yun ganyan. talaga ang longing ng isang tao, to be secured sa kanilang relationship. Well, of course, hindi man natin sila masisisi kasi nga, you don't know the future, di ba? Somehow, pag nag-fall out of love yung partner mo, talagang maghihiwalay kayo. So, ngayon, buti na lang alam ng Lord yung pangailangan natin. And alam ng Lord na fleeting nagbabago syempre, yung feeling natin, tumatanda tayo, hindi na tayo nagiging kagandahan o kagwapuan ng mga bata pa tayo. Syempre, nababawasan yung romance at alam mo yun, nagbabago yung feelings natin, yung emotional, romantic feelings natin sa isa't isa. And alam ng Lord yan. Kaya nga, in-institute niya yung marriage. Kailangan kasi meron mag-govern sa feelings natin na higher principle. Mm-mm. 'Di ba? That is commitment. And then pumapasok yung commitment at regardless of what you are feeling now, In 'di the ba? moment. And the moment, pag nawala 'yon, in the future, you are promising dun sa asawa mo, sa partner mo, that I will stay true to my promise, that I will serve you, I will love you, I will Mm-mm. care for you, no Yes. matter what is my feeling. Kahit wala na yung kilig, Mm-mm. 'di ba? Wala na Yes. yung amazement sa ganda ng ano. Okay. Kasi siguro yung mga married couple diyan na medyo matagal na. Alam natin na kasi kami na kami 9 years na kami married this year, 14 years together. So 'di ba alam Well, natin now yung 14 years together, 14 years tayo magkakilala. na magjowa. 5 5 years years, magjowa. yeah, oo. 9 years Bro, yung 5 years nakapagtiis ako ng ganon. So yun, 'di ba alam natin na hindi naman laging hindi ka laging in love parate. Mm. 'Di ba? So, what if dumating yung point na parang lagi kayo nag-aaway, may mga struggle kayo, kung hindi kayo married, parang andaling makipag-break, ganyan. Kapag ka na married ka, parang wala ka na choice. Wala na choice. Ganyan, 'di ba? Kasi lalo na dito sa Pilipinas, 'di ba? Ang hirap makipaghiwalay, Yeah, walang exactly. divorce, mahirap mag-annulment. So, ganyan.
'di ba? Paano yung complicated na siya kasi lalo na kapag meron na kayong mga anak, ganyan. Yeah. 'Di ba kung ano ka, like kung hindi mo i-honor yung marriage, kung hindi i-honor yung ano ninyo, commitment ninyo na kapag nakahanap ka ng iba is lilipat ka na agad. Exactly, oo. O wala. Kasi mag-ano eh, magiging compounded yung, alam mo yun, yung brokenness mo. Kasi, syempre, kung naghahanap ka ng kapartner mo sa buhay, and mostly ngayon ay hindi agad nagpapakasal. They are cohabitating, di ba? Parang So, ano lang muna, they're just testing the testing the waters, waters. Yan. kung compatible ba talaga sila, and afterwards ma-realize nila na hindi sila compatible. They are free to, to be released in that relationship kasi wala namang pinirmahang legal documents eh. So ganun, and then afterwards kung walang pinirmahang documents, papalitan naman ng karelasyon, iba na naman yung magiging kasama sa buhay, magiging kapartner, and then pag na-broken na naman, hindi natagpuan, hindi sila compatible, the cycle goes on and on. Siyempre, pag nagsama kayo sa isang bahay, you are investing your emotions, your time, and everything. At pag naghiwalay kayo, and then you will be broken-hearted. So, Diba, pagka gano'n naman ang nangyari, dire-diretso, compounded yung brokenness mo, di ba? Yung Di ba yung pain. sabi mo nga, kasi sabi mo kahapon na yung iba kapag naghihiwalay, even yung pets, pinag-aanohan pa, Pinag-aagawan. pinag-aagawan, di ba? Nagde-decide sila kung sino Kung sino mag-aalaga. magkikip nung ano diba? nila, mga pets Nakakalungkot. nila. Di ba? You Ayun, see? yung kapag, ano ka, when you are in the marriage, syempre, baka naman yung iba dyan matakot na talaga mag-asawa. Again, look at this, Yun no? naman. Syempre, pag kaya nga ibinigay ng Lord, in-institute niya yung marriage kasi to protect us, of course, di ba? So, aside from protection, mayroong mga benefits yan sa couple, as a family, para sa family natin. Dahil nga ang marriage is a promise, is a covenant, pinoprotektahan nito yung family to be torn apart because Yes. yung feelings natin are fleeting, di ba? Mm-mm. Kasi magbabago yan at one point in time. And syempre, it protects the secures us. children It protects the din. children, di ba? Biruin mo kung yung mga anak ay makikita yung kalang mga magulang na papalit-palit ng relationship, di ba? Na-imagine yun. Una, magiging parang normal sa kanila yun. So, sa umpisa, magiging painful. Susunod, magiging normal na sa kanila. At sila na rin, pag sila na naka-experience yun, magiging painful uli yun. Pag sila din ay nagpapalit-palit ng relationship kasi nga nakita nila sa kanilang mga magulang. Diba? So, ngayon, at the same time, aside from the benefits of a secured relationship, no, at naprotektahan yung family because of marriage, sa batas natin, alam naman natin yun, according to our law, sa constitution natin, sa family code, yung marriage na lagi is sacred, di ba? At yung syempre yung mga anak natin, legitimate siya at meron siya mga benefits galing sa batas. Tsaka ano yun, kapag nagigirin yung protection sa mga properties. Sa lalo yung properties! Yung iba daw walang problema kasi walang properties. Wala tayong problema. Alam mo, wala sa tayong totoo lang properties. kung bakit pinakasalan ko tong asawa ko dahil Kasi sa wala akong ginto. properties. Alam niyo ba nagtrabaho siya sa isang mining company? Oo. Sabi Pero ko, pakasalan ko to. Sorry, nung ikakasalan kami na retrench na ako. Sabi ko, pag pinakasalan ko to, lahat ng mamimina nitong ginto, hati kami. Grabe. Wala. Sana lang. Ginto. Pero hindi. Love ko yun. Oh. So, yun. Yan. Okay. So, Tsaka, at ano naman, on a biblical point of view, being under marriage comes with blessings, 'di ba? Blessing from the Lord. siyempre, ano yun if you are following the will of God, yung design ng Panginoon, you're not kicking against the goad. But it's like ito yung mold, 'di ba? May mold ka. Pag hindi ka umayon dun sa mold na nilikha ng Lord sa design niya, you will suffer. Hindi ka mag-fit eh. So God has designed something to make us happy. So if you wanted to be happy, you have to conform
dun sa design ng Lord, which is marriage, 'di ba? So w- whatever yung sinasabi ng Lord na kailangan nating sundin, whatever design that God has made for us sa marriage life natin specifically, pag sinunod natin yan, it will entails blessing. Nandun yung payong ng blessing ng Lord. Nandun tayo sa ilalim, protektado tayo. Okay? Okay, commercial break po dahil nagising ang aming baby. Ayan. So, Yeah, tingnan natin kung paano nag-workout yung principle na to sa tunay na buhay. Diba? So, ikaw, paano natin i-apply to sa buhay natin? Paano natin to in-apply na? in-apply. At paano natin i-apply Oh, pa? ayun, siguro, dahil sinabi na nga natin na marriage is a lifetime commitment. Supposedly, lifetime siya. Kasi di ba may iba na hindi na That is the nagiging design. lifetime, Yeah, that's diba? the design. Design is Mm-mm. lifetime. Lifetime commitment. So, para sa mga single people natin, sa mga single na nanonood, mga hindi pa kinakasal, talagang choose wisely talaga. Yung isipin mo na talaga yung na siya yung magiging mong kasama sa hirap ng buhay. Mhm. Isipin mo na yung siya yung magiging tatay ng mga anak mo. Sabi nga nila, yun, ikaw, ano nga yun? Parang yung mga anak mo daw cannot choose yung magiging tatay nila. Kaya ikaw yung pipili nun para sa kanila. Kaya talagang titignan mo ng maigi every aspect. Kasi Yeah. kasi 'di ba, um, kapag ano ka pa lang, kapag bata ka pa or single ka pa, parang more on nadadala ka ng emotions, ganyan, ng aspects like pagwapo, maganda, ganyan. Presently, parang cool siya, ganyan. Pero, Wala namang problema doon, di ba? walang problema doon. Gusto mo Kaso, talaga iba pogi. kasi yung boyfriend sa husband, iba yung girlfriend kaysa sa wife. Sa totoo lang, di ba, yung marriage can sometimes change people, di ba? Kasi, syempre, mag-grow ka din, tapos makaka-experience kayo ng mga struggles along the way. It can Yeah. change you, di ba? Kahit ako, I changed so much mula nung, di ba, ngayong, na kami, mag-asawa na kami. Nagbago din naman ako, siya din, nagbago din naman siya. So, isipin mo na kung kaya mo pa rin ba siyang pakisamahan kahit na ano man yung lalo na siguro malaking factor nun kapag pag napapagod ka na sa pag-aalaga ng mga bata, napapagod ka na sa paghahanap buhay, ganyan, napapagod ka na sa setup, yung iba napapagod na sila na lang lagi daw yung gumagawa, ganyan. People can change talaga. Kaya choose wisely choose wisely kung sino yung kung kanino mo gustong ibigay yung vow na yan, 'di ba, ng marriage. Yes. Ano Totoo pa yan, ba? no? Tama. Bago tayo tumuloy, baka nagtatanong ko, ano ba yung pinag-usapan nyo? Puro promise. Wala bang love yan? Di natin nabanggit yung love. Well, Sama na actually, yan. pag nagpakasal ka, pag you go into a relationship, ideally, no? Yung love, yung emotional, romantic feeling is assumed or presumed already na nandun talaga siya. Given na hindi naman kayo fixed Yan, marriage, 'di ba? yes. Pero when you put that in the context of biblical definition ng love, you know what? Ang primary definition ng love ng Word of God ay love is a decision to care and to love to serve that person regardless of feeling. Okay? Parang alala niyo yung shinare ni Jesus Christ sa Sermon on the Mount. Sabi niya, love your enemy. You don't have to be affectionate sa enemy mo. Sa Di ba kaaway kailangan mo. i-kiss? Hindi mo siya i-kiss, hindi mo siya kailangan. Hindi mo kailangan makaramdam, no? Ang context lang dito is that if you wanted to show love to that person, whether your enemy or asawa mo, o kung sino man, primary thing that kailangan mong gawin is to serve that person. Di mo kailangang antay na may maramdaman kang affection dun sa taong yon. So I think, and I believe, you have to start on that ground na ma-define mo ang love at ma-express mo ang love in terms of
serving and caring for that person. And for that matter, syempre, dahil nga nakapag-commit ka na sa marriage, no? Kung ikaw At naman ay nasa loob na ng yes, marriage. kung ikaw ay nagpakasal na at medyo naiinis ka, naasar ka kasi pabago-bago yung ugali ng asawa mo at syempre yung emotions niya peak minsan mababa, no? Tapos iba na siya sa Iba na siya. person na Yes, ano. okay. Iba na siya dun sa Syempre ayaw naman natin yun, di ba? Oo, okay. So, yun nga po yun. Nagbabago talaga yung feelings, di ba? So, paano ang gagawin natin? Kasi nakapag-commit na tayo. Sinabi nga natin, di ba, that you need, primarily, if you wanted to express your love, you need to serve. So, by that, we need to nurture yung relationship natin. Okay? So, kailangan from time to time, and I think it's very important that you intentionally mag-set aside ng time para sa inyo mag-asawa. If you wanted to nurture that relationship. Alam mo, nung ako po ay, bago pa lang kayo mag-asawa, ako ay nagtatrabaho, busy, at syempre at the same time, nagsiserve ako sa church, sa ministry. Tapos At nagsiselfone daming pa. busy, tapos nagsiselfone pa, tapos nanonood pa minsan, di ba? Pala na pag busy ako, ganito, pag nasa ministry, madaming ginagawa, madaming meeting, Puro meeting. sa office meeting, Alam di ba? niyo yan, mga Oo. discipleship department. Tapos alam mo, 'di ba? Syempre, ang understanding ko, expectation ko kasi siya din nagse-serve din siya sa ministry, matagal na, no, since bata pa. Since 9 years Ang old. expectation ko, maiintindihan niya 'yon. So, wala lang, ginagawa ko lang 'yon at parang nane-neglect ko siya. Nasa ministry siya, nasa ministry ako. Ang expectation ko, akala ko maiintindihan niya na yung pagiging busy ko. Pero mali pala, nagkulang ako doon. So, kailangan talaga intentionally mag-set aside ka ng time para sa inyong mag-asawa. And recently, para mas maging powerful pa yung relationship. Powerful. So, recently, merong kaming ginawa na, I mean, talagang sagrado yung time na yun para sa akin na iset aside yung time na yun para sa aming dalawa lang. Ginawa namin yung every second Sunday ng hapon ng every week, no? Every month, Every month. isa-set aside namin yung para sa mag-asawa. Kahit a few hours lang na kami lang dalawa magde-date. Talagang non-negotiable yon, di ba? So, Siguro di mo napapansin. Siguro isa sa nag-change sa relationship namin this past year siguro is nakakapag-spend na kami kahit an hour a day. lalo po ngayon, ilang oras at Pagtulog. Kasi parang ganun siguro ng mga past years. Wala kami talagang, siguro kagaya rin ng karamihan ng mga couple na sobrang busy sa bahay, sobrang busy sa mga bata. Parang wala na kayong time talaga na even magkwentuhan. Siguro, ewan ko kung napapansin mo yun, di ba, pagtulog na yung mga bata, time na namin na magkwentuhan, catch up, ganyan, mag-record, kasama na sa mga, yeah, actually kasama na nga to dun sa oo, kasi kapag ginagawa. talaga, siguro yun yung difference na pag magjowa kayo, tsaka pag mag-asawa na. Kasi pag magjowa, parang napaka-effortless. Yung mag-spend ka ng time, mag-effort ka dun sa, sa karelasyon mo. Kasi para kayong laging namamagnet sa isa't isa. Yeah, kasi Diba? magkaiwalay kayo. Ibang Tsaka ibaba. yung, alam mo yung parang, ewan siguro, kasi wala pa kayong masyadong pinagdadaan. Tsaka bata pa kayo. Basta para lang kayong namamagnet, sobrang effortless. Pero kapag na kayo, pag mag-asawa na kayo na parang minsan sa pilitan na yung It's a different kind of story. Oo, it's diba? talaga, effort na talaga. But you Kailangan need to pag-effortan. intentional talaga kailangan gawin eh. And I think sa akin ngayon hindi madali 'yun talagang, lalo na pag nagtatrabaho ka, kabilaan yung mga responsibilities mo sa ministry, sa trabaho. But you need to put an effort talaga dun eh. Hindi to the pwedeng hindi marriage. eh. I think it's the same thing with prayer. Para sa akin eh.
Lagi ko nga sinishare, the best time to pray is when you do not feel like praying. Mm-mm. It's the same thing when you don't feel like talking to your wife, having a conversation. Just be there, no? Minsan nagfi-fidget ka lang. Kaya nagsi-cellphone ka. Hindi naman. I think I learned my siguro. I think isa rin to sa mga natutunan ko talaga over the years. Step by step, hindi Step biglaan. by the step. Una, tinanggal ko yung Alam phone muna habang Hindi niya nag-uusap alam yun. kami. 'Di ba? So, Oo. yun lang, and I'll take it from there. Kasi ang Ay. hirap 'di ba? Mm-mm. Pero yun, bottom line is, kung nandun ka na sa marriage, yan, the best thing that you should do is, mag-invest ka dun sa marriage, di ba? Parang ang bank account yan. Magsisave ka doon, mag-invest ka doon sa bank account na yan. Hindi ka magwi-withdraw ng magwi-withdraw. Kasi pag naubos yung laman yan, syempre, dyan na lumalabas yung mga marital issues. Yun naman yun. Yeah. So, yun. Yeah. So, yeah. At I believe kayo, baka meron kayong mga naiisip na application na ngayon sa sarili nyong mga relationship, marriage relationships, mga mag-asawa. Baka pwede nyo i-share naman sa amin at makita namin kung ano yung mga naiisip nyo na application Kung may ito. nanonood man ito. Oo, baka yung mga expert na mga veterano ng mag-asawa dyan, baka meron kayo mai-share, meron kayo mai-comment, at meron kayo mai-dagdag dito para makatulong sa amin. At the same time, dun sa mga nanonood sa atin at manunood pa. Ayun. So, yung next topic namin is marriage Is a priority. Is a priority. Yeah, So, it's yun, very yung susunod important. namin So, watch pag-usapan. out for that. Stay tuned at So, continue. it's already 12:05 ng madaling araw. Sige. Kami po ay magpapaalam Magpapaalam na. Thank you so And see much you for next time. watching. Bye-bye. Bye.